Mako na po tayo dito sa ating bagong Senate President na si Win Gatchalian. Ayan nga po ang ayon kay Senate Ping Lacson na si Win Gatchalian po ang maaaring maging Senate President. Aba, sangayon ba kayo dyan? Si Paring Win. Paring Win, ikaw na pala napipili, Paring Win, ha? Ang ganyo na tumawid mula po doon sa kasalukuyang majority block. Let's put it this way, walang development. Uh-huh. As of now, as we speak. Uh-huh. Okay, alam mo, okay naman sa amin eh. Kasi, alam mo, di ba nabanggit mo na rin to, breath of fresh air, yung ginawang unang hakbang ni Senate President Cayetano, na agad-agad kinonvene niya yung Senado as an impeachment court. Uh-huh. At sinunod niya talaga yung procedure, to the letter. Natutuwa kami doon. Kasi, bago doon, napakaraming haka-haka na baka hindi i-convene ka agad, Opo. baka merong sa Senado pa lang kami, hindi pa nako-convene, may mag-question na. Maraming ganun eh, kasi sa mga pahayag na rin na narinig namin mula sa ilang kasama nila sa majority group o bagong majority group. So yun, inaabangan na namin, naghahanda na kami as early as noong una siya nag-preside, kung ano yung kanyang, as early as kung pagka-transmit ng articles of impeachment. Nakaready kami 11 doon, pinag-usapan na namin yon. Kung ano yung gagawin namin hakbang para mapigilan o mapigilan yung hindi matuloy yung pagko-convene. Sa awa ng Diyos at saka kami sa isang banda, sa isang dako, bumilib kami kay Senate President Cayetano. Ako mismo nagpahayag ako noon na breath of fresh air coming from isang Napilitan lang yan si Cayetano kasi nga may ginawa silang katarantaduhan. kaganapan sa Senado noong May 13. Pero ano po yun nga, pambawi. pagdating ng Lunes, agad-agad kinonvene niya yung so wala na atrasan yun. And after noon, Wednesday, after na noong konting theatrics do sa Senado, nagkaroon kami ng caucus, hindi ba? At in-spell out niya sa pamamagitan ng aming Senate Secretary na inisa-isa yung plano, yung gagawin naming mahakbang mula do sa of course, yung pagkakonvene, yung schedule, ano mga dapat gawin. Kaya nga nabuo yung aming consensus na July 6 yung unang araw ng impeachment trial. July 6 ha. July 6 magkita-kita tayo. Isimulan na ng kalbaryo ni Sarah. Nabanggit ninyo, ibig sabihin sir, para kasi na-excite kami pagtatanong doon po sa Senate Presidency, para po ma-picture lang natin at maunawaan ating mga kababayan, bakit importante yung Senate leadership? Kasi ngayong panahon na sinasabing, tama ho ba sir, parang lowest point ng Senado na kinakailangan ibangon dahil doon sa nangyaring putukan May sa 13. Senado. Tapos eto, may inaabangan pang impeachment trial na critical na kung sino yung mamumuno sa Senado. Totoo yun. Importante yung Senate leadership kasi siya yung as far as the impeachment trial is concerned, importante yung Senate President kasi siya yung magpipreside. Pero nauna ka naman sinabi na maayos naman so far yung mga steps being taken or already taken by the new Senate President. Kasi yung ina-anticipate o hindi na, yung ayaw naming mangyari na hindi agad i-convene, nangyari na. So let's move forward from there, na maski siya yung na magpipreside being the Senate President, umaasa kami o nag-hope kami na maganda yung takbo ng impeachment trial. Yun muna. Ngayon, pagdating naman sa Senate leadership at sa aming legislative work, talaga maantala kasi nga every time magpalit ng liderato sa Senado, necessarily magpapalit yung mga chairpersons ng mga komite. Doon pa lamang medyo may disadvantage na not because nagpalit ng liderato kundi yung attendant circumstances sa pagpapalit kasi magpapalit ng mga chairpersons. Yes, po. So mag-i-start naman from zero at baka maiba yung mga prioridad. Opo. Balikan ko lang din po, yan pong, kasi nagsalita din po si Senator Tito Soto. Ang sabi niya, I was asked why I have been silent regarding Senate leadership. Wrong. I was the one who brought out the idea of making Sherwin as Senate President. So ngayon po ba, Senator Lacson, mayroon po bang nangyaring parang nakikipag-usap po kayo sa iba pang mga senador, particular po sa majority, hinihimo po na lumipat sa inyo para makuha niyo po yung 13 na votes kung sakaling ipupush talaga itong Senate presidency ni Senator Sherwin Gatchalian? Kung mayroon man isa, I'm not at liberty to disclose, kasi critical yan, sensitibo yan. Ako na magdi-disclose, Senator Ping. Ako na pa magdi-disclose, Senator Ping. Ganito po kasi. Paano ba to? Aray ko. Ganito po kasi mangyayari. Ang minorya po ay bukas po mga laman natin may debate. Ngayon, may hinihintay po kasi ang minorya. Hindi muna sila kikilos talaga. Pero kapag nangyari yung hinihintay nila, si Win Gatchalian po ang iuupo nila. Tama yon. Pero may hinihintay sila eh. Kasi meron po na nababalitaan nyo nga ngayon na mga parating na mga warrant of arrest. Yung parating na po ng mga warrant of arrest na po yan ang iniintay nila.
Dahil magiging napakadali lang po pataubin. Napakanipis po eh. Hindi na sila magpapakapagod kasi eto pong 13 na to, matitigas na ulo nito. Lahat sila sangkot diyan sa Senate Plex. So wala po sila na pwedeng mabakuwa actually diyan sa 13 Huda Senador. Wala silang makukuha diyan eh. O bali 12 na lang, wala na si Bato. Iintayin na lang nila may maaresto diyan. At yung aresto ay parating. Aray ko. Gugulatin tayo. Ombudsman, ayusin mo ombudsman Ikaw na naman to, ombudsman. Aray ko. Hindi ko confirm, hindi ko i-deny. Pero masasabi ko lamang, sabi ko nga, di ba, continuing crime, quote-unquote, yung paghahangad na mapalitan yung liderato. Opo. Pero kayo po personally, dahil nga po sa nangyayaring sitwasyon sa Senado, bagamat humupa na, kaya lang yung bang sa social media nga po, Senator Lacson, ang panawagan pa rin ng ilan sa ating mga kababayan, palitan na yung Senate President kasi nga nabahira na yung image, di ba, ng Senado. Kayo po, dapat po bang mangyari yun? Sa panahon naming 11, dahil nga sa kinasadlakan ng Senado, yung sunod-sunod na mga pangyayari mula nung biglang sumulpot si Senator Bato, tapos nawala, nagkaroon ng putukan pa, pagkatapos yung mga sunod-sunod pa mga pangyayari sa Senado, talaga namang aminado kami na naapektuhan yung integridad, yung dignidad, at saka yung reputasyon ng Senado. Talagang bagsak. Kami na mismo, pag nagko-focus kami, yan ang aming pinag-uusapan. At yan lang ang mismong pinag-uusapan namin na sana kung pagpalit tayo ng liderato, maibangon namin, magkaroon kami ng fresh start. Kaya nga napili namin si Senator Sherwin Gatchalian. At least fresh face at wala siyang kaaway, sabihin na natin. At kaya po niya yung trabaho, kaya sir. siya yung aming napagkaisahan at ito'y talagang solido kaming 11 dito. At kaya Tulak na siya yung maging Senate President. Kasi yun ang pinaka-practical. Kasi naging untenable na. Nung una kami nag-uusap na inabot kami ng alauna ng madaling araw. Yan ang aming napagkasunduan kasi sinabi ko nga kay Tito Sen noon, untenable na yung position na ma-reclaim niya yung Senate Presidency. At siya mismo, sabi niya nga, siya mismo yung nag-initiate, nagtulak na ang compromise na lang natin, pumili tayo sa mga kasama natin. At ang napili nga namin si Senator Sherwin. At ito hindi lamang itong nakarang araw, kundi noon pang unang-una kami nag-focus ng seryosohan at nagkasundo-sundo kami na hindi kami maghihiwalay na 11 para itulak yung Senate Presidency ni Senator Sherwin Gatchalian. Kung sakasakali po na si Senator Sherwin Gatchalian na talaga, yung maupo na Senate President, hindi po ba magkakaroon ng problema kapag nagkaroon po ng impeachment trial? Kasi alam ko hindi abogado. Si Win Gatchalian po talaga napipisil nila. Senator Gatchalian po. Ang presiding officer ng 24 senator judges, presiding officer lang. Wala naman sa kanya talaga yung sariling desisyon kung paano ang takbo ng impeachment. Halimbawa, yung mga motions sa floor, kung hindi naman niya kaya o agad-agad na sagutin, pwede naman niya ibato sa 23 other senator judges. Or pwede nga i-delay pa yon para pag-aralan. Magkaroon ng formal na motion, kung ano man panig yan, prosecution man o defense, para pag-aralan muna namin kung ano yung paano namin itatakel o i-resolve yung motion. Hindi naman lahat ng magmo-motion sa floor, halimbawa nag-move yung prosecution. Merong mga pagkakataon na agad-agad pwedeng sabing overruled, pwedeng sabing sustained ng presiding officer. Pero hindi naman yun na parang must. Pwede namang i-delay niya. Okay, merong motion, submit kayo ng formal motion at bibigyan natin yung kabilang panig para sumagot. May mga patakaran naman dyan ayon sa rules of court. Na ito sinusunod din, hindi lamang ito sa impeachment court, kundi sa mga pangkaraniwang korte. May mga pagkakataon na hindi agad nagro-rule sa motion ang huwes. O sabi pa nating panel kung Sandigan Bayan man yan o Court of Appeals o Supreme Court. Hindi sila agad nagro-rule o hindi nagro-rule kagad yung presiding officer. Kaya ni Senator Sherwin yan kasi ang observation namin sa kanya, pati yung mga committee chairmanships na pinagdaanan niya, preparado naman siya, inaaral naman niya. In fairness. Oo. At sabi nga masipag sabi ng mga staff, sige pag nag-Senate President siya, balik 5-day work week kasi. Opo. So ito po, gaano po katotoo na hindi lang po ang minority bloc ngayon ang nagre-wrestle para sa Senate leadership? Meron din daw pong grupo si Senator Cheese Escudero, gusto niya ma-reclaim ang Senate Presidency. Ayoko na pag-usapin yon kasi yung usapan na yon hindi open yon sa yung kaya ayoko mag-disclose kung ano yung information na pag-usapan na behind the scenes or behind closed doors. So iwanan na lang natin, sabihin na lang natin na hindi lamang may naghahangad para mapalitan ng liderato. Ang sa amin ang talagang primary o main concern naming 11, ibangon yung Senado. Wala kami pinag-uusapang kailangan palitan natin ng liderato para maitulak natin ng CONAS, palitan natin ng liderato para yung impeachment mag-convict. Wala kaming ganung usapan. Katunayan yung huling caucus nga namin. Ako mismo, si Senator Soto mismo, at yung iba naming kasamahan. Nagkasundo kami na evidence-based yung aming susundin. Hindi kami sigurado na magko-convict. Hindi kami sigurado na mag-acquit. At yan, sinabi namin, kami lang, wala nakakarinig, kaya hindi ito press release. Yan talaga yung napag-usapan namin 11. Masking si Senator Subiri, na nung una nagpahayag sa amin, sorry folks, sabi niya, sorry guys, kasi taga Mindanao ako.
parang political suicide sa amin Yeah. kung we will go against yung Duterte yung kay VP Sara if and when na magkaroon mai-transmit yung impeachment yung articles of impeachment sa Senado. Pero yung huling caucus namin, sinabi niya na rin yon na talagang aasa siya sa ebidensya. So kaming iisa yung aming pananaw pagdating sa impeachment trial. So hindi pwede gawing factor yung impeachment ni VP Sara do sa alignment or realignment sa Senado. Kasi kami mismo, labing-isa, nagkaisa-isa kami even among ourselves, no, na wala naman nakakarinig na kami magiging, i-guide lang kami ng ebidensya. Opo. Sa ngayon, hindi pa natin alam. Although mayroon tayong mga naulinigan doon sa house kung anong naipresenta na ebidensya. But then, hindi ko ma-imagine na masisino sa aming labing-isa. At least, I can speak on behalf of the 11 kasi Yes, kami nag-uusap na madalas. Na hindi ko ma-imagine na napakaliwanag ng ebidensya pagkatapos mag-acquit ka. Hindi ko rin ma-imagine na ang labo-labo ng ebidensya magkukonvict ka. At least yung ano po yan para sa minority block, meron kayong lang mga kasama. Kita mo, minsan kaya, alam mo, kaya duda rin po ako kay Subiri. Di ba? Kaya duda rin po ako, sabi ko sa inyo, kaya duda po ako kay Subiri. Wala po kung ano kay Subiri. Aray ko. Kay Migs. Kay Migs, wala po talaga akong ano dyan kay Migs. Aray ko. Wala akong ano dyan. Si Migs, ewan ko dito, tinurotot ka na nga ni Bato. Ewan ko, nangyayari sa'yo. Aray ko. Na talagang hardcore na Duterte. Yes, Sunugin nga daw Nagpahayag na eh. Meron kami, yun nga yung iniwasan namin na hindi pa man nagsisimula yung trial, nagpahayag na ng kanilang boto. Hindi pa nga naririnig. Sa amin, labing-isa, kaya sabi ko, I can speak at least do sa 11. Yes, sir. And ako, naniniwala rin ako, si Senate President Cayetano, doon din ang nanggagaling Apo. na titingin sa ebidensya. Kasi siya yung unang-unang titingnan, kasi siya yung nando sa itaas na nag-preside. Yes, sir. Siya yung unang uobserbahan Sir. before yung 23 others na nasa ibaba. Kaya I hope, I just hope, at ako, gusto ko maniwala na si Senator Alan Peter Cayetano, Senate President, presiding officer, magiging sensitive doon sa pag-observe ng publiko. Opo. And then sir, sorry, dalawang tanong na lang. Talagang sensitive siya dahil sisibakin talaga siya. Aray ko. Diba? Sisibakin siya. Nako, alam nyo, ito na nga yung sasabihin ko sa inyo. Mapupunta yan kay Win Gatchalian. Magiging win-win-win Gatchalian yan. Alam nyo bakit? Kasi po, malapit na po si Bongo eh. Aray ko. Malapit na po si Bongo. Sasabihin ko na kayo. Malapit na po si Bongo. Nasa pintuan na si Bongo eh. So, 13 minus 2. Bato, Bongo. 11. 13 minus 2, 11. Kung ma-jackpot pa natin doon sa tatlo. Diba? Huwag na muna na si Borcaleta. Marami pang tataulan yan eh. 11. ICC ICC minus 2, 11. Kung jumakpat pa yung tatlo, si Cheese, si Joel, si Jinggoy, si Jinggoy namumuro na eh. Si Jinggoy namumuro na. Magiging 10 na lang sila. 10. 10. Kahit hindi po magbotohan, kahit hindi po magbotohan, automatiko po ang floor. Ganun po yon. Kahit Senate President po, tandaan nyo okay malito. Kahit Senate President po, si Cayetano, wala po siya magagawa. Ano pong gustong gawin? Ang ginagawa po nila, Tito Sen, gagawin nilang robot si Cayetano. Nagigets nyo ako? Gagawin po nilang robot. Bakit? Pag nangyari po yun, hindi nila tatanggalin si Cayetano, gagawin nilang robot. Na sila ang nagmamando sa floor, pero si Cayetano ang nauupo. Sa mga committee po, magbobotohan sila. Lamang ang minorya. Lamang ang minorya, pero mayorya sila. Lamang ang minorya sa mga botohan dahil mas lamang yung numero nila eh. Sila pa rin ang masusunod. Ganun po gagawin nila Tito Sento at ni Lacson. Ayaw nilang sabihin na ganun, pero ganun ang plano nila. Nararamdaman ko eh. 'Di ba? Kaya parang walang nangyari, 'di ba? Hindi sila kikilos diyan. Titignan nila, mamanipulate nila ngayon si Cayetano, magiging puppet si Cayetano.
na kapag nakitaan nila ng mali, yayariin niya dahil mas lamang na. Mas lamang na. Sino? Sila Tito Sen at Lacson ang boto. Ganun po mangyayari dyan. Yung mga dalawa dyan, si Bongo, kinakabahan na yan. Baka one of these days, magtatago na yan. So, 11 na lang sila. Equal na. Oh. Plus lalabas pa yung kay Jinggoy. Talo na sila. Pero hindi pa rin yan. Hindi pa rin nila magpapalit yan. Diretso yan nila Tito Sen. Hindi nila papalitan yan. Bakit nila gagawin yon? Gagawin nilang puppet. Gagawin nilang puppet si Cayetano. Na titignan niya kumbaga ipapakita nila Tito Sen, nila Ping Lacson, kung bakit hindi katiwa-tiwala si Cayetano. Ayun yun. Na wala siyang magagawa. Oo, ikaw ang mauupo. Ikaw ang Senate President. Pero, dapat gawin mo yung tunay. Gusto mo yan eh. Dahil once na pumalya ka, isang pitik lang, tanggal ka. Diba? Hindi tayo magpapalit ng Senate President pero nakaredy si Win Gatchalian. Pero once na pumalya ka, isang pitik lang, tanggal ka, wala kayong numero. Anong gagawin nila Gagawin siyang puppet ni Lacson tsaka ni Tito Soto. Titignan lang yung galaw. Bata, umayos ka ha? Umayos ka. Si Cayetano walang magawa. Pag nagdedesisyon siya ng wag natin pabuksan yan, tanggal ka. Diba? Pag sinabi niyang wag natin pabuksan yan, abay tanggal ka. Aray ko. Bakit? Boboto yung minorya. Yung minorya, mas marami sila eh. Sabihin ni Luistro, we are now, Your Honor, sabihin, Your Honor, we need to open this. Okay? The floor is now open. Boboto tayo ngayon. Para buksan ang, alimbawa, itong BIR. Ayaw pa buksan ng mga Duterte Black. Tataas kamay niyan. Si Cayetano ngayon, aayusin niya. Pabobotohin niya. Talo sila ng talo sa boto. Gets nyo? Ganun ang mangyayari dyan. Bali, talo sila ng talo sa boto. Ang minorya, ang panalo ng panalo dyan sa boto, wala sila eh. Wala sila. Diba? Kumbaga, siya ang nakaupong Senate President, pero sa pangalan na lang yon. Sa pangalan na lang siya Senate President. Pero in reality, ginagawa na lang siyang puppet. Na kailangan niyang maging patas dahil any given moment, tanggal siya. Katulad yan, ginawa niya po itong convening ng impeachment. Kahit pag hindi niya ginawa, tanggal na siya eh. Kaya ginawa niya. Kaya ginawa niya. Ngayon, tingnan natin. Pag may bumawas dyan, isa lang. Isa pa. Bukod kay Bato, isa lang. Wala na. Pag nalaruan yan, tignan mo yan po ang masasabi natin, experience is the best teacher. Matuturuan ng leksyon si Cayetano dyan. Kita mo dinaan mo, kumbaga dinaan mo sa kagaguhan ang pagkuha ng Senate President, pagdudusahan mo ngayon yan. Yun ang ipabubutata sa mukha ni Cayetano yan. Pagdudusahan mo ang pagiging Senate President. Nakatatakil ang Lacson. Alam ko, nababasa ko nila eh. Nababasa ko, hindi ka muna namin tatanggalin. Diyan ka muna. Mapahiya ka araw-araw, mapahiya ka everyday. Hanggang sa ang pangalang Cayetano ay maging taetano sa taong bayan.
ako sa Senate presidency, wala naman po kayong ibang pagkukunan ng karagdagang numero kundi yung kasalukuyang majority block. Kaya po sila nakakuha ng majority, yung kinakailangang, yung magic number na 13 para makuha nilang Senate leadership ay bukod sa pagsulpot po ni Senator Bato de la Rosa nung May 11, ay dahil tumalon sa kanila sina Senators Loren Legarda, Pia Cayetano, na kapatid syempre ni Senator Allen Cayetano, and then magkapatid na Villar. Villar. Sir, welcome ba kung halimbawa babalik ulit sa inyong kampo yung apat? Again, ayokong i-disclose yan. Ano? Kung meron ng pag-uusap, sabihin na natin, meron kami yung kanya-kanyang task allocation. Kasi yan ang amin na pag-usapan. Kung may toka-toka, hindi na para sa akin i-disclose kung ano yung toka, sino yung toka, at sino yung tinokahan. Pero hindi nyo Sabihin na natin, makasamain kung babalik po sila. Kasi additional... mahirap mag-husga. Alam mo, sabi ko, I don't want to delve into personalities, yung sa identities, kung sino man yung posible. Kasi, alam mo, napaka-arrogante naman, napaka-condescending naman na, yan, hindi po pwede, ito hindi po pwede. Medyo hindi naman maganda yon. Wala po sila. Sa tono ng pananalita ni Senator Ping, wala na silang aasahan sa 13 Judas. Wala silang aasahan dyan. Pero alam nila sa sarili nila, magbabawas yan ng kusa. Magbabawas ang kusa. Bawas na si Bato eh. Alam ka namang aprubahan yung putang inang bill ni Senate bill ni Marcoleta na via online mag-a-attend ka. Ano to? National issue? May COVID ba? Ha? Ginagamit lang po yung online. Wag niyong tatangayin ng taong bayan. Hoy, Marcoleta, ginagamit lang yung online pag may national issue. Ha? Halimbawa, si Bato, baldado na, hindi na makalakad, kakatikol. Aray ko. Pwede yun. Baldado. Oh, naaagdas na yung katawan. Pwede yung via online. Pero yung via online lang kasi nagtatago, abay tarantadong low yun. Kita niyo po katarantaduhan nila. Gagawin nilang online yung Senate bill nila na maa-attend sa a-attend po sa mga hearing online para paboran ng kriminal. Kita mo katarantaduhan ng mga pusang inanto? Aray ko. Aray ko. Diba? Oo. Kaya ganyan po ang kaya ganyan po ang labanan na ginagamit po nila Tito Soto based on experience nila binabanatan ngayon. Oh. Wala naman kami ibang pagkukunan. Ano? Ang sa amin lang, ang bottom line, ang non-negotiable, si Sherwin Gatchalian ang magiging Senate President. Ayan. Yun, non-negotiable sa amin. Pero yung ibang factors o ibang, sabihin natin, Si Sherwin na po talaga kasi kay Tito Sen hindi na po pwede munang ibalik. Kasi marami pong gusto kay Tito Sen pero hindi po muna kasi po ano po yan may apoy po kasi. Yung apoy, si Tito Sen apoy, si Cayetano apoy. Inalis po yung apoy ni Tito Sen tapos babalik na naman yung apoy ni Tito Sen. Sunugan na lang Sunugan. Kailangan po natin ng pang-neutralize. Kung panghinahon ng sunog. Para hindi na lalong masunog ang Senado, panghinahon. Ang panghinahon po na nakikita natin ngayon ay si Win Gatchalian. Diba? Yan po ang panghinahon na nakikita natin. At tamang decision po yon si Win Gatchalian po. Kasi po, siya po ang nakakapag-ayos lahat, diba? ibang usapan na kung sino yung po pwedeng sumama, kung sino yung tatanggapin at hindi. I don't want to go there. Apo. Iwanan ko sa amin yun. Sa amin, napagkasundan naming 11 at solidong ito, hindi kami tatanggap ng ibang Senate President kung di si Sherwin Gatchalian. And then sir, dun sa isang session kasi nagbiro si Senate President Cayetano siya nagpe-preside. Tumawa dun si Senator Gatchalian dun sa isang joke niya. Sabi niya mukhang Oy, shoutout kay Stephen Lee Mag-subscribe kayo, Stephen Lee TV, tumatawag siya. Sabi ko naka-live tayo. Shoutout tol, Stephen Lee. Boss ko yan, boss. Ayan po si Senator Gatchalian nang tumawa doon sa joke ko, I might vote for you one day. Parang nagbiro na ganun. Doon lalong may tanong si Batang Binyan Toits. Ang mangyayari po dyan, so yung mamalaman. Okay, ganito na yan. Ang mangyayari po dyan, hindi na po ganon. So, kung ilan po ang composition ng Senado, yun na lang po. Halimbawa po, nakulong si Bongo, nakulong si Bato, nakulong si Jinggoy, nakulong si Joel, nakulong si Marcoleta, nakulong si Cheese. Ilan na lang yon? 6. Less 18. Oh. Ano ang 2/3 ng 18? Oh. Aray ko.
Yun na lang yun. Ilan ang 2/3 ng 18? Ang 2/3 ng 18 ay 12. 12 na lang. O, 12. Ilan yung minorya? Aray ko. Aray ko. 11. 11. 11 yung minorya. O, Aray ko. oh, ganun po yon. Ganun na po mangyayari dyan. Sa kabuuan po tayo babase. So, pag nalagas yan, kaya nga, ayan yan eh. Yan ang mangyayari dyan. Mauubos yan, tignan nyo. Tignan nyo, habang naghihiring tayo, kinakasuhan ng plunder mga yan. Diba? Init yung tawag dito, yung hinala o Yung balita. nakita na confirm na meron talagang active effort. So sir, ang isa is number one, confirm na meron pagkilos para po mapalitan o ma-take over yung position from Senate President Alan Cayetano. And pangalawa sir, idudugtong ko na, should the Senate President, current Senate President, akuin po niya dapat yung responsibility doon sa nangyaring shooting incident doon sa Senado na sabi Ayan. under attack na apparently hindi, sabi po sa mga investigasyon, dapat po ba akuin niya yung responsibilidad? Ito magandang talakayin natin pag Sunday, no? Yung mga ganito, no? Medyo magandang talakayan to, yung mga mahaba, no? Maganda to pag Sunday, eh. Relax lang, no? Relax na reaction lang, no? Walang stress. Pumuputok na po kasi talaga leeg ko, eh. Ano naman tayo? Talakayang pang matalino. Aray ko. Wala yung DDS nun, eh. Bukod doon, responsibilidad din sa pagtakas o pagkakaalis po ni Senator De La Rosa na sinilalim sa protective custody ng Senado pero nakakawala sa Senado. So ano yung tanong Nimpa? Ang Yung tanong, pangalawa? sir, Yung should unang we tanong, step down? Hoy, Mamineko, nandiyan ka pala. yung unang tanong, talagang Oh, mayroong si Chaicher, nandito na yung leader ng Cereza Force. Okay. Sa lahat ng Cereza Force dyan, ha, gayahin nyo yung leader nyo, si Chaicher, kasi, makinis daw siya, tsaka maganda, gayahin nyo daw siya. Aray ko. Oh. Pinagkakaguluhan daw siya ng 15 lalaki, sabi niya. Aray ko. Kaya gayahin nyo yung nyo, ha, matindi ang leader nyo, si Chaicher. Yung pangalawang tanong, medyo mahaba. Opo. Ano yung tanong mo? Dapat Yung ba- biro ni Senate President Cayetano? Opo, sir, dapat ho ba ako? Okay. Kung yun ang tinatanong mo, 2 words. Who knows? Sir, sa tanong po yan na dapat bang akuin niya yung responsibilidad? Hindi, pangatlong tanong mo na yun. Kasi yung unang tanong mo, yung biro eh. Oh, yung Kung ano biro. yung pwede mangyari. Ang sagot ko doon, who knows? Ayun, who knows? Baka totohanin niya na bumoto siya for Gatchalian. Ayun, yung pangatlong tanong mo, akuin ba yung responsibilidad? Ang sagot ko doon, nasa sa kanya yon. Kasi ngayon, may pressure talaga sa publiko eh. Never before, in my long years as a senator, no, na talagang lamang na lamang yung House of Representatives sa perception ng ating mga kababayan. And Lamang talaga, wala baon po Senado ngayon. Pero kung ako naman kay Cayetano, kung talagang mahal na mahal niya yung tatay niya, sa pangalang kumpanyero Cayetano, masisave niya pa yung pangalan na Cayetano, magre-resign ako eh, bilang Senate President. Sasabihin ko lang doon, to all my colleagues, my majority and minority colleagues here, being your Senate President is an honor to me. And I thank you for the trust and confidence that you've given to me. But, because of the incident that happened, I think I should resign. Because I think I'm not capable for being a Senate President. It's too ashamed to think that the incident happens under my term. And I'm sick and tired of myself. Ganun lang kay Tano, pusang ina mo! Ikaw talaga. Aray ko. 国家主席习近平 Diba? Ganun lang kay Tano, masasagip mo pa yung kumpanyerong tatay mo. Wala. Ngayon, pagtapos mo maging senador, ang apelido mo na Taitano. Wala na. Tandaan mo, pagtapos mo maging senador, tatandaan kang Taitano. Wala na. Hindi ka na Cayetano, Taitano. Aray ko. Kasi binaboy mo yung Senado eh. Sino ang nambaboy sa Senado? Taitano. Aray ko.
Sino ang nag-online selling ng Pokemon? Taetano. Aray ko. Sino ang may kapatid na laging dapat kamustahin? Taetano. Aray ko. Wala na. Sino ang may iba't ibang Bibliang binabasa, feeling banal? Taetano. Aray ko. Wala na. Wala na. Imbis na masasagip mo yung kumpanyero na trademark ni Itay na inalagaan niya na matagal ng panahon ng kanyang senador. Nakipagdebate siya para sa taong bayan, ikaw, anong ginawa mo? Dinungisan mo ang Taetano. Aray ko. Oh. Dinungisan mo ang apelido niyong magkapatid. Kayong dalawan dapat sisihin. Kung buhay lang ang tatay mo, ha? Minura na kayong dalawa eh. Totoo yan. Alisin natin ang politika. Minura na kayo. Yung bunsong kapatid nyo na nagdugtong sa kakarampot ng buhay ng tatay mo. Di ba? Tinatakwil nyo. Sa tingin mo ba, sinong magulang ang magugustuhan na may sigalot sa magkakapatid? At ikaw, Cayetano, na bilang panganay or matanda dyan, ikaw pa mismo ang nagdudulot ng sakit dito sa kapatid mong si Lino. Anong klase ka? Hindi mo alam yan ang pinakamalupit mong kapatid at mabait na buhay niya yung binigay sa tatay mo. Ikaw, tae ang bibigay mo sa pamilya mo. Aray ko. Diba? Binigay mo yung Cayetano, Taetano na. Enjo, hindi dati pag-usapan dito yung troll. Mga organic ito. May mga lumalabas na mga manifesto. Galing ko saan groups, civil society, tapos mga civic groups, even student councils, yung student law council ng Ateneo mismo. So I can feel na mayroong burden ito maski paano, then bigat sa balikat at sa puso ni Senate President Cayetano. So kung sasagutin kita doon sa pangatlong tanong mo, nasa sa kanya yon. Kung aapuin niya ba at magkakaroon siya ng sabihin nating mag-make amends siya doon sa mga nangyari sa ilalim ng kanyang liderato. Nasa sa kanya yon. Hindi naman para kami diktahan siya na, oy, akuin mo yan at mag-make amends ka, sumama ka sa amin. Nasa kanya lahat yun. Kasi alam mo yung nasabi ko na rin ito, no? Lahat naman tayo, meron tayong redeeming value na tinatawag. Kung alam natin nagkamali tayo at mabigat yung ating pagkakamali, ako'y naniniwala na bawat tao, maski sino pa sabihin na pa natin na masisukdulan na yung kanyang pagiging matigas na ulo. Pagdating ng panahon at nakapag self-reflect, iniisip niya rin redemption, di ba? Na kailangan bumawi ako, hindi lamang sa pananaw ng ibang tao, sa pananaw ng aking mga kaibigan, sa pananaw ng aking mga kasamahan, kundi sa aking sarili. Ayun, Konsensya ang tawag doon. Ngayon, hindi ko sinasabing kailangan tanawin o silipin ni Senator Cayetano yung kanyang konsensya kasi nasa kanya yon. Desisyon ng bawat tao, hindi lang si Senate President Cayetano. Pero sinasabi ko nga, nakita ko na somehow yung redeeming value niya noong dinify niya yung lahat ng mga haka-haka, even ang gagaling pa sa kanyang mga sariling kasamahan ngayon sa majority, na hindi magko-convene at walang planong magkaroon ng trial na tulad na nangyari doon sa 19th Congress noong last year. So yun, na-disprove niya na yun eh. So nakikita ko, sa akin ito, nakita ko yung good faith, maski pa paano, na siya, Ano yung mga pwedeng i-defy niya kung maski ganong kalakas yung pressure, kinonvene niya na nga kami agad-agad at sinunod niya yung proseso, yung procedure So na pwedeng, mag-convene kami. At tuloy-tuloy, nagkaroon kami ng caucus, pinag-usapan na namin yung schedule ng trial. So matutuloy yung trial. pwedeng sir, idugtong na dun sa good faith yung pagpaparaya ng Senate Presidency. Sabi ko nga, nasa sa kanya yon, decision niya yon. Ano? Pero sir, pwede bang Sa mangyari? amin, mas magandang gano'n na mangyari. Baka sakaling maging united uli ang Senado. Kasi let's face it, napakalalim na ng dividing line. At napakalawak para magkalayo na yung, kung i-figuratively sabihin natin, yung aisle between the two sections ng Senado. Ngayon lang po nangyari yan. Ang Senado po dati, nagdedebate po, nagsisigawan, araw-araw, pero para sa bayan. Di ba? Alam nyo mga kababayan, dati po, nakaregistan natin, nagsisigawan ng Senado para sa batas, para sa kapakinabangan ng ating taong bayan. Ngayon, saan sila nagsisigawan? Saan sila nagkakampiyan? Sa putang inang iisang politiko sa mga Duterte. Diba? Kaya nga may Duterte block na mga inutil na tanga eh. Aray ko. At
proud pa po sila noon, Duterte Black sila. Yan na po ang Senado natin. Yung plenaryo. Masyado malawak eh. Pero nakikita niyo ho ba Yung na kaya ano? nga, ang laki na ng distansya ng mga Oo. upuan nila. Di ba, Laki ng distansya. Oo. Figuratively Opo. Pero nakikita niyo ho ba na handang magparaya si Senate President Cayetano? Again, it's up to him. Mhm. Call niya yon. Yeah. Walang pwede magpilit sa kanya noon. Mm-mm. Kaya nga, nung sinabi nyo nga na, pabiro, sinabi niya, I might even vote for Senator Win Gatchalian. Well, I don't want to second guess, ano? Pero sabihin, baka open merong siya. ibig sabihin siya doon. And then sir, pwede bang mangyari na kasi po ngayon, 11 kayo sa minority block, 12 yung nasa kabila, yung sa majority block, dahil yung pang-13 sana si Senator Bato nagtatago. At large, Pwede ba sir, na halimbawa may tumalon sa inyo isa, kayo yung magiging majority. Pwedeng kayo ang majority, pero Senate President, Alan Peter Oo nga. Cayetano pa rin. Pwede po ba yun? Pwede yun, pwede. Oh, ayan na. Tignan nyo, pakinggan nyo to. Eto na yun, dito na yun. Votes to unseat or to elect a new Senate President. Pero 12 votes, 12 members lang para magpalit yung majority. Kasi maging 12-11, so ang ibig sabihin nun, ang implication nun, while the Senate President is presiding, lahat ng committee nandun sa majority. Ayun, Kasi opo. yung committee chairman, committee members, ine-elect yan ng majority, simple majority. Now, the question is, ano bang trato kay Senator Bato? Kasi sa rules namin, pag nasa abroad ang isang senador, for purposes of accounting the majority, 12 lang kasi 23 lang ang in-country. Meaning, hindi physically able yung senador na nasa abroad. So pag nag-count kami ng majority sa quorum, 23 lang yung base number. Now, ang pwedeng pag-arguhan dito dahil nasa in-country naman si Senator Bato pero wala sa jurisdiction ng Senado kasi hindi siya makati ng session dahil nga yung bagong development na nangyari, dininay na ng Korte Suprema yung tiaro niya, petition for tiaro. So pwede namang sabihin ng ibang abogado, of course yung kanyang mga abogado, na hindi pa pinalyan kasi yung main petition na kailangan ba siyang dalhin sa domestic court o hindi na kailangan at idiretso sa dihig, yun na lang naiiwanan na hindi pa nare-resolve ng Supreme Court. Now the question is, valid that. DOJ na nga nagsabi, hulihin na si Senator Bato. So, ang argumento dito, nasa jurisdiction pa ba siya ng Senado? Ang sa aking pananaw, sarili ko ito pananaw, tanong ko sa mga abogado no, na mas nakakalam ng batas, hindi siya pwedeng nasa ilalim ng jurisdiction ng Senado. Unlike before, nung bigla sumulpot nung May 11, Opo. kasi hindi pa naman unsealed yung warrant of arrest. Ugong-ugong pa lang yun, parang umuugong pa lang na meron siyang warrant of arrest na eventually, kinonfirm ng ICC nung inansil nila na talagang November 5 pa lamang o November 2025, meron na siyang warrant of arrest. Yes, sir. Kaya lang nakasealed. So ngayon, foregone conclusion na yun. Uh-huh. So siya ba, kung may mag-argue ba na siya ba within the jurisdiction of the Senate pa, pwede siyang mag-participate? Hindi, sa pananaw ko. No? Dahil sa rules of the Senate, Rule 41, malinaw yun. Yes sir. I don't know if I'm correct yung sa Rule 41 na pwede lang mag-participate yung through online, WebEx man o Zoom, yung wala sa plenaryo, kung merong force majeure or merong national emergency. Yes, Sa ngayon, hindi nag-exist yung force majeure, wala namang earthquake, wala namang bagyo na hindi kami makapunta sa Senado. Kita mo, yun po yun. Kailangan mag-online siya pag may earthquake, may gera, may bagyo, may COVID. Putik dahil gagawin ni Marcoleta na online si Bato dahil nagtatago. Tingina naman. Aray ko. Ano ba naman tayo nito? Diba? Hindi ito parang piluka mo na gusto mong maging pogi, maglalagay ka ng piluka kahit panot ka na. Hindi ganun to. Hindi ito panot ka. Maglalagay ka ng piluka tapos mag-aangas-angas ka na kala mo, kamukha mo si, poging-pogi ka sa sarili mo. In the end of the day, panot ka. Aray ko. Diba? Yun. Diba? In the end of the day, panot ka pa rin kahit nakapiluka ka. Ganun yun, parang si Bato. Senador siya, pero in the end of the day, wanted. Aray ko. Yun eh. Wala rin namang COVID, wala rin namang national emergency. Pero So sir, maliwanag, wala sa jurisdiction ng Senado at hindi siya pwede mag-participate online contrary to the motion na inintroduce ni Senator Marcoleta na hindi namin alam kung inadapt nila sa floor pero talagang questionable yon. Yes sir. Marami Kasi nagsasaltol. maliwanag sa rules na hindi po pwede yun. At kung yamin yung rules, necessarily, i-reference Committee on Rules. Ang problema, hindi pa na-constitute yung Committee on Rules. So, paano yun? So, pag-uusapan, at maski pa mag-rule yung Committee on Rules na po pwede siyang mag-participate online, ipapasa pa ito sa plenaryo at pagkaroon pa rin kami ng mahabang debate doon. Oo. Tatagal po yun sir, may publication pa, iba pa yung Kaya rules nga, ng so, impeachment tanong rules. ninyo, posible ba yung ang presiding officer nasa minority dahil may tumawid na isa? Posible mangyari yun. And that would be an awkward situation kasi lame duck yung Senate President. Oo. Siya lang yung mag-open ng session, magpipreside. Kita nyo, lame duck. Sabi sa inyo, yun ang mangyayari dyan. Lame duck Senate President. Yan ang in-explain ko sa inyo. Lame duck siya. Dahil kokontrolin na lang siya ng minorya. Kulang sila sa numero eh. Oh. Kailan siya dapat palitan? Pag ginusto ng minorya dahil alam naman nila ni
nila Tito Sen na lamang na sila eh. Ngayon pa nga lang lamang na sila eh. Pero hindi nila gagawin yan. Gagawin nilang lame duck o walang kwenta si Alan Peter Cayetano. Aray ko. Ganun ang gagawin niya. Kumbaga, ipapamuka nila Tito Sen na ginusto mo yan, hindi mo ikakatuwa. Pagdudusahan mo yung pagiging Senate President mo. Aray ko. Diba? Sa botohan, talo sila. Pero Senate President siya. Tandaan po natin, plenaryo yan. Gaya ng sinabi ni Cheese, gaya ng sinabi ni Tito Soto, the Senate is composed of 24. Laging nagbobotohan yan. O ngayon, kapag ano sila, sa botohan, o ilan lang sila? 10, 11, o ilan yung kabila? 12. Talo na sila. O. Paano yon? Di lame duck, wala siyang kwentang Senate President. Dahil hindi siya mananalo sa mga boto. Pero, Senate President pa rin si Cayetano. Aray ko. Aray ko. Di ba? Senate President siya, kaso nga lang, walang visa, walang kwenta. Aray ko. Di ba? Tama ba? Mag-comment kayo mga DDS kung ano masasabi nyo dyan. Posang ng yo. Pogo